Okay, good day everyone. So, our last topic about marine diesel engine components and functions are the following. So, we talked about the crankshaft, we talked about the flywheel in here, the turning gear, we have here the vibration damper, and then here we have here, so this is the crankshaft, this one, the crankshaft, this is the flywheel, this is the turning gear, this one is a vibration damper, we have here the connecting rod, we have here the crosshead and its guide, crosshead guides, and then we have here the piston rod, the piston. So those are the things that we've just discussed on the previous topic. Also the exhaust gas manifold, this one, and the scavenge port. So next we will be discussing about the other parts of the diesel engine. Okay, we have here the camshaft. So the camshaft is the two-stroke crosshead engine. So the camshaft carries the cams with which operate the fuel pumps and exhaust valves. Because these operate once every cycle of the engine, the camshaft on a two-stroke engine rotates at the same speed as the crankshaft. So, kung gaano kabilis yung ating crankshaft, ganun din kabilis yung ikot ng ating camshaft. So, dito yung camshaft natin, ito, this part, yan, ito yung shaft natin, camshaft. And then this part, itong binilugan ko, this is the cam. So, yung forma ng cam is para siyang ganito, oval na may parang patusok dito sa dulo. Like that. So, yung patusok na part is the cam nose. And this is the cam lobe. And then, as a whole, cam yan. Okay, so ito yung tumutulak sa ating push rod. Pag tinulak yung push rod, matutulak yung ating rocker arm and then magbubukas yung ating intake and exhaust valve for 4-stroke. And then dito rin, tinutulak rin ito yung ating plunger ng ating fuel pump para mag-inject ng fuel papunta sa fuel injector and then mag-spray yung fuel injector sa combustion chamber. So, yung nagtutulak ng ating mga mechanism is yung cam nose, yung dulo ng cam. Okay. So, yan. So, dalawang klase para mapaikot natin ang camshaft. Either naka-gear siya. So, gear-driven. Ito yung ating crankshaft. And then, dito yung ating camshaft. So, with connecting gears. So, may mga gears dyan. So, pag umikot yung ating crankshaft, ikot din yung ating camshaft. So, either gear-driven or chain-driven. Sa mga malaking mga engines to. Pero, yung sa mga maliliit lang, tulad ng mga sasakyan, syempre may mga belt-driven lang yun. So, sa mga malalaki is either gear-driven or chain-driven. Yan. So, naka-chain lang. Okay. So, yung chain-driven na mga engine, syempre, may chain tightener yon para ma-adjust natin yung tightness ng ating chain. Parang bike lang yan. Pag medyo maluwag, so, madudulas. Okay, next, we have here the fuel pump. So, yung ating fuel pump, ito yung plunger niya, ito. And then, barrel yung tawag dito sa parang casing niya sa loob. Yan. Yan. So, yan yung barrel. Plunger and barrel. And ito naman yung housing ng fuel pump as a whole. Tapos, yung fuel pump natin, dalawa yung nagko-control. Meron tayong fuel setting. So, dito, nakakonekta ito sa ating fuel rack and then papunta sa ating governor. So, syempre, ang governor yung nag-adjust ng ating fuel supply papunta sa ating fuel pump. So, pag tinulak niya to, magdadagdag yung fuel supply dito. Pag hinila naman, mababawasan yung fuel supply kasi iikot yung ating plunger. And then, merong additional control din ito. Ito yung tinatawag na VIT or Variable Injection Timing. Ito yon.
So, dito, pwede mo i-adjust yung injection timing mo. Baka na-delay yung time ng yung injection mo, pwede mong i-advance, or pag medyo advance yung injection mo, pwede mong i-delay. So, ginagamit lang to pag medyo off na yung fuel injector mo. Pero pag bago yung injector mo, bago yung fuel pump mo, so hindi naman kailangan gamitin natin itong VIT pump or variable injection timing. Okay. So, this is our fuel pump. So, nandito yung plunger. And then, the barrel. Yan. And then, sa pinakataas, ito, tinatawag natin to na puncture valve. So, itong puncture valve, pag binigyan natin ng air supply sa taas, i-cut niya yung supply ng fuel dito banda. So, yung fuel mula sa ating fuel pump is di na papasok doon papunta sa ating fuel injector. So, makakancel na yan kasi magko-close yan dyan. And then, since may mabutas yung ating injector, yung ating puncture valve, so yung fuel na papasok sana sa injector is iikot dito sa ating puncture valve and then magre-return sa ating supply. So, parang magre-recirculate na lang siya. That is the puncture valve. Okay, so this is our fuel pump. Dito mapapasok yung ating fuel. And then, mapupuno to. Pag napuno na yan, papasok dito sa loob. Pagbukas yung ating plunger. Pag yung plunger na yan is nakababa, so bukas yan, or naka-neutral, so pag yan, papasok yung fuel, pupunuin niya dito. And then, pag nag-close na yung ating plunger, ikot yan para i-close niya yung butas na dito. So, wala nang papasok dyan. And then, yung fuel na nandito is itutulak ng ating plunger pataas. Papasok doon sa papunta sa fuel injection natin. So, para makontrol natin yung bukas ng ating plunger, so iikutan natin yung ating fuel supply. Gamit yung sa fuel rack natin papunta sa ating linkage papunta governor. So, ganun. And then, pag gusto natin i-close yung supply, so magbibigay lang tayo ng hangin dito. Yung puncture valve is ipe-prevent niya na pumasok yung fuel dito and then i-recirculate na niya yung fuel papunta dito. So, wala nang supply papunta sa ating injector. So, mamamatay yung ating makina. And then, kung gusto mo namang i-adjust yung ating variable injection timing, so ito naman yung rack na yon, itong pangalawa sa taas. So, yung iniikot natin dito is yung barrel ng ating barrel. So, yung barrel natin, pag tinaasan natin, so, lalaki rin yung space ng ating fuel dito. So, pag mas malaki yung space, mas matagal makabuild up ng pressure, mas matagal makabigay ng fuel papunta sa ating fuel injector. So, magdi-delay yung ating fuel supply. And then, pag binaba mo naman yung barrel mo, so, liliit yung space dito sa ating fuel supply. So, pag maliit yung space, mabilis mag-build up ng pressure, mabilis mag-inject ng injector. So, mag-early yung injection mo. So, ganun lang kasimple yung ating fuel pump. And then, yung nagtutulak ng ating plunger dito is yung cam. Okay, so makita natin, ito yung return line. If ever na gusto nating i-close yung papunta sa fuel injector, so yan yung return line niya. Okay, so that's it for our fuel pump. Okay, ito yung ating cam. So, pag natulak na ng cam nose yung ating plunger, aangat yung plunger natin. Pag angat ng plunger, yung fuel na nandito is matutulak papunta sa ating fuel injector, and then yung ating fuel injector is mag-spray ng kanyang fuel doon sa ating combustion chamber. Okay, so this is an example of how they test the fuel injector. So, dapat yung spray niya is maganda. Well, dapat lahat ng butas may lumalabas, and then kailangan atomize yung spray niya. So, parang ganyan. Okay, sa mga 4-stroke engine, nasa gitna yung ating injector, and then yung spray niya is patagilid. Ganyan. So, para yan, magkaroon ng proper ang tawag doon, proper atomization, and then proper din yung mixture ng air and fuel natin. So, magmi-mix yan para pag nag-combust na, pantay yung combustion, walang matagal na nasunog, so pantay lang.
So ito naman yung how fuel injector valve works. So yung fuel mula sa ating fuel pump is papasok dito. And then pagdating dito, itutulak niya itong spindle na ito pataas. Tapos yung spring naman is kumukontra. So pag masyadong mahigpit, pag hinigpitan mo yung spring, so mas matagal to mas mataas yung pressure para i-build up yun to. So ganon. So wait lang. Sigagbong. Ibalik sa imong ikaw guniti sa imong kuan. Kuan mo touch mo ko kutali. Mo gani ibalik ana sa imong ears. Ano tulong naman. Ha? Tanggal. Oh, sige lang matanggal. Kaya mo ram na ibalik sa imong ears. Hindi man balik na ko may anak ko na balik na ko anak ko lang ko anak pa. Napod? Sige anak. Di ana di ay. Bad siya. Ano tanggal pa? Sa manday pang kuan dai. Earphone dai. Inyo, so pasensya na. So is this still running? Okay, so it's still running. Okay, so after that, iangat niya yung ating spindle nung pressure ng fuel, and then yung fuel is dadaan na doon sa baba, and then magsispray na yung ating fuel supply doon sa ating combustion chamber. So that's how it works. And then kung gusto mong i-adjust, usually yung may set point yan ng pressure, opening pressure. So for example, yung opening pressure mo is 350 bars, for example lang. So 350 bars yung opening pressure. And then during your testing, so pinump mo na yung pressure dito. And then yung pressure, bigla siya nag-spray at 340. So ano yung gagawin mo? So syempre, pag nag-spray siya at 340, medyo mababa yung opening pressure mo. So yung gagawin mo is higpatan mo yung nut sa taas, yung adjusting screw. So pag hinigpitan mo tong adjusting screw sa taas, lalakas yung tulak ng ating piston, so tataas yung ating opening pressure. And then test mo ulit. For example, naging 360. 360, dun siya nag-spray ng fuel. So ibig sabihin, medyo mahigpit naman yung spring mo. So luwagan mo ulit ng konti hanggang sa ma-reach mo yung tamang pressure, at testing ka ulit hanggang sa pag 350, dun dapat siya mag-open ng fuel supply or ng spray niya. So ganun lang. And then pag okay na, lagay mo na yung lock nut sa dyan sa taas para hindi na ma-adjust yung setting mo sa spring pressure o spring force mo. Okay. And also, ito pala, itong ating fuel injector rin, meron din siyang tinatawag na parang lower na pressure. So ibig sabihin, pag is all. So meron siyang lower na pressure. So sabihin natin, yung lower pressure niya is, sabihin natin 50 bars. So at 50 bars or less, yung fuel na nandito is magse-circulate lang sa ating fuel injector. So dyan, papasok lang and then circulate lang. So ang purpose dyan is to preheat the fuel injector before mag-start yung makina mo. Pero pag lumagpas na siya ng, sabihin natin 50 bar, for example, yung setting, depende kasi yan sa manufacturer. So for example, tumaas yung pressure mo more than 50 bar, so magko-close na itong return line or circulating line, magko-close yan, and then magsisimula na tayo mag-build up ng pressure para naman iangat yung ating spindle, and then mag-i-inject na tayo ng
fuel. So that's how some of the fuel injector works. If not all, baka yung iba naman yung design. Okay, this is another kind of fuel injector valve. So ito is hindi nakadepende sa fuel pump yung kanyang injection, kundi nakadepende sa kanyang sariling push rod. May sarili siyang push rod. So nakakonekta siya diretso sa ating camshaft. And then may sarili siyang rocker arm. And then pag tinulak ng rocker arm, dun lang siya mag-spray. Parang mechanical type siya. Yun. So I'm not sure, pero parang ang disadvantage na nito is how to adjust the timing na lang siguro kung gusto mo i-advance or delay, or baka meron silang mechanism na pwede nilang i-adjust yung timing. Okay, so let's go with the main engine fuel oil system. So let's check this diagram. So in this diagram, we have fuel supply from heavy fuel oil and from diesel oil. So depende yan, you can choose whichever is preferred depending on the situation. So for example, nandun ka sa mga seka area, so syempre magdi-diesel ka doon, di ba? Pero kung nandito ka, malayo ka naman, naka-preheat na yung HFO mo, so dahil wala ka sa seka areas, pwede HFO na gamitin mo. So HFO is cheaper than the diesel, kaya mas maganda siyang gamitin. Kaso check mo rin yung area kasi medyo mataas yung pollutant ng ating HFO, in which in seka areas bawal siya. Bawal yung mga high sulfur na mga fuel and NOx din, nitrogen oxides. Okay, so whichever yung fuel na gagamitin mo, kung hindi ka pa nakapag-preheat ng HFO, medyo pag malamig pa yan, DO ka talaga. Okay, so for example, naka-open yung ating HFO dito. Tapos, papasok kayo ng seka area. So, kailangan mo kang mag-change over to diesel. So, gagamitin mo itong changeover valve. And then, syempre, hindi mo pwedeng biglain yung pagbukas ng ating changeover valve mula sa HFO, diretso mo 100% to diesel. Bawal yun. Kasi, yung temperature difference ng dalawa is medyo malaki. So, itong HFO is around 100, more than 100 degrees Celsius yan. So, 125, sabihin natin. Or pag sa tangke, sabihin natin 95 degrees. Okay. Yung 95 degrees na yon, medyo mainit na yon sa buong system. Tapos, pag bigla mong ipasok yung diesel, papalitan mo bigla. Tapos, yung diesel natin is medyo malamig yan. Parang seawater lang yan o mas malamig pa. Sabihin natin 25 degrees or 30 degrees. Yan. Pag yung 25 degrees, galing 95, bigla mong gamitan ng 25 degrees. Pagpasok ng diesel dito, lalamig yan bigla. Magkakaroon tayo ng thermal shock sa mga metal equipments. Dito pa sa baba. And then, especially dito. Kasi may heater tayo. Tapos yung heating mo is naka 125 degrees, for example. Or naka 15 centistoke. Sabihin natin, 125 degrees yan. Tapos bigla mo pinasukan ng 25. Ano mangyayari dyan? Diba? Especially yung main engine. Ano mangyayari sa mga fuel pumps, sa mga fuel injector natin, pag galing sa medyo napaka-init na temperature, tapos bigla mong nilagyan ng malamig na temperature, so meron tayong mga leakage na mangyayari or possible din na masira yung ating fuel pump and fuel injector. So yun yung dapat di mangyari. So that's why pag change over natin ito, gamit yung changeover valve, for example, sabihin natin ika-crack open natin from HFO to DO 10% every 10 minutes. Every 10 minutes, 10% lang yung bukas mo. So after more than 1 hour, dun ka pa makakapag-change over from HFO to full diesel oil. Or vice versa, pwede rin sa pabaliktad. Pag from DO ka, hindi mo rin pwedeng bigla na high temperature HFO yung gagamitin mo. So slowly din yung change over. Usually, mga more than 30 minutes bago matapos, or much better, mas matagal, mas
hindi siya mabibigla. Okay, so next, after the changeover valve, we have here the fuel supply pump. So we have two fuel supply pumps, one is the one running and one on standby. And then we have a recirculating valve here para ma-adjust natin yung flow papunta doon sa ating engine. So meron kasi yung pabalik, especially pag yung makina natin is hindi gumagamit ng fuel, walang fuel supply. So yung fuel mula dito papunta sa supply pump is ikot lang yan dyan, papaulit-ulit lang. Hanggang sa magkakailangan na magagamit na ng fuel yung main engine, dun pa lang papasok yung fuel dyan. And then dadaan siya ng flow meter para ma-measure natin kung ilan na yung nakonsumo ng ating main engine. So every 12 noon, kinukuha yung reading na yan ng ating chief engineer. So usually yung kadete yung inutusan pagkuha niyan. Tapos binibigay ka chief engineer every 12 noon. Okay, after the flow valve, the flow meter pala, so papasok yan ng strainer. And then to a booster pump. So we boost natin yung pressure. Sabihin natin yung pressure dito is 6 bars. Gagawin niya dito to 9 bars. Tataasan niya. Then after that, papasok ito sa heater. So isa lang yung heater na ginagamit, isa yung standby. And then depende sa heating na requirements mo. So yung heating requirement is depende sa viscosity. So yung viscosity is nakasetting at 15 centistoke. So yung 15, pag na-measure dito na kulang pa, mataas pa yung viscosity. So bibigay siya ng signal doon sa ating steam supply na magbubukas siya. Buksan mo pa yung steam supply para magdagdag ng ating steam supply papunta dyan para lalong uminit. Tapos pag na-reach na niya yung kanyang 15 centistoke set point, so alalay na lang yung bukas dito para pag-maintain na lang yung ating temperature. Viscosity pala. Okay, so that's how it works. After that, dadaan siya ng auto backwash filter. So automatic yan, maglilinis ng sarili yung filter na yan. Pag nagkaroon tayo ng maintenance dyan, gagamit ka muna ng bypass filter. Pero pag okay naman yan, wag mo itong gamitin. Okay, after that, papasok doon sa main engine. Dadaan ng quick closing valve. So yung quick closing valve natin is ginagamit lang yan during emergency. Pag may sunog, pag may something wrong sa makina. So kung gusto mo i-close agad yung makina, gamitin mo yung quick closing valve. Gagamitin mo yung quick closing valve para mabilis mo lang ma-isolate yung fuel supply papunta sa makina. So magko-close agad yan. So usually nito meron itong remote function na pwede mo siyang i-activate kasi kahit nasa labas ng engine room. And then papasok yan dito sa ating fuel pump, injector, and then papasok ng cylinder. And then lalabas ulit dyan. So papasok sa lahat ng ating mga fuel pumps. And then lalabas ulit. And then meron tayong tinatawag na air cushion dito sa inlet at sa outlet. So yung purpose lang nito is para siyang yung sa mga motor natin may shock absorber. So syempre dahil yung pressure ng ating fuel pump is from 9 bar, ginagawa niya itong up to 350 bar or more depende sa barko or depende sa makina. So pag bigla mong pinataasan yung pressure, magkakaroon siya ng mga fluctuations, magkakaroon ng mga pulsating actions. So yung mga pulsating action na yon is pwede siyang makasira ng ating mga linyada, ng mga connections, ng mga screw, baka lumuwag yung ating mga connections, mga screws doon. So to prevent that from happening, para magkaroon tayo ng absorption ng shock or ng mga pulsations na yon, meron tayong nilalagay na air cushion dito. So yung air cushion natin parang lang yung tangke, ito yung tangke. Tapos may membrane sa gitna, parang bellow siya. And then nandito sa taas yung connection papunta sa fuel. And then sa ibaba naman is meron tayong hangin dyan. So since ang air natin is compressible, so yung atong bellow dyan is maglalaro-laro lang yan dyan. So magko-compress ang air and then doon na mag-absorb yung ating fluctuation sa ating fuel. So ganun lang naman kasimple yung ating air cushion. So after that, lalabas na yung makina, dadaan siya ng pressure regulating valve. So naka-set point siya at 9 bar.
So sa mga nasakyan ko, 12 bar yung usual na set point dito. So this pressure regulating valve, ang purpose lang naman yan is to pressurize the system. Kailangan yung ating system is always pressurized. Bakit? Kasi pag pressurize yung system, since liquid is incompressible, so mas malakas yung pressure ng liquid sa loob. If ever na nagkaroon ng gases, di ba, yung fuel pag medyo mainit na nagkakaroon ng usok, yung mga gases na yon, or pag may penetration ng air, so yun, yung air na yun, bawal yun pumasok sa ating fuel pump. Kasi pag pumasok yun sa ating fuel pump, makapasok sa fuel injector, and pag pumasok sa fuel injector, hindi nagagana yung ating fuel injector. So yung nilagyan natin ng pressure regulating valve dito para pressurize always yung ating system, buong system is pressurized. If ever may mga gases dyan na na-entrap, automatic yung mga gases is, since compressible siya, automatic siyang tinutulak palabas sa system. So lalabas siya dito, babalik ng ating vent tank. Pagdating ng vent tank, angat yung ating mga gases sa ating deaerating valve, and then babalik doon sa ating tangke. So mape-prevent natin yung hangin na or yung gas na makapasok sa ating fuel pump, fuel injector. So tingnan natin ulit. So ito yung fuel injector. Ang fuel injector natin, kailangan liquid yung pumasok dyan para maitulak niya itong spindle na to. 'Di ba? Since liquid is incompressible, so pag nag-build up na ng pressure dyan, matulak mo yung spindle. Pero pag nagkaroon ng hangin yan, since hangin is compressible, so pag nag-stack up na yung maraming hangin dyan, hindi kayang itulak ng hangin yung ating spindle kasi compressible yung hangin. Magko-compress lang yan. And then, di nagagana yung atong fuel injector. So, that's why we need to prevent air from going or gases from going into the fuel injector. Kaya meron tayong pressure regulating valve. Okay? And then, after that, yung fuel natin is pwede nating ibalik diretso sa ating service tank or pwede nating idaan sa vent tank. So, ano ba yung purpose ng vent tank? Okay, una, yung vent tank, dito aangat yung mga gases na napoproduce during the heating of our fuel. So aangat, babalik yung gases sa ating service tank. And then pangalawa, yung mainit na fuel na galing na sa ating heater dyan, pag binalik mo doon sa ating service tank, sayang yung heating na ginawa mo. Kasi lalamig at lalamig yun ulit. Kasi malaki yung ating service tank. Pero pag ibalik mo dyan dito sa vent tank, mainit pa rin siya kasi maliit lang naman yung vent tank. So, ginagamit lang siya as a mixing tank. So, para ma-mix yung high temperature ng fuel mo galing outside sa outlet ng makina. So, yung high temperature na fuel is magmi-mix dyan sa low temperature na fuel galing sa ating supply pump. So, pagdating dito, konti na lang yung gagamitin mong steam para ma-maintain mo yung 15 centi-stroke na viscosity. So, una, ginagamit siya as a vent tank to remove the gases. Pangalawa, ginagamit siyang mixing tank to mix the high temperature fuel outlet from the engine to the low temperature fuel inlet to the engine. So, para di naman masayang yung heating, mas konti na lang yung gagamitin mo steam para ma-maintain mo na lang yung 15 centi-stroke na viscosity mo. So, ano pa bang gamit niya? Parang yun lang. So, hindi naman siya malaki na ginagamit siya for storage. So, maliit lang yan. Parang, yung iba pa, kasing laki ko lang. Kasing medyo matangkad lang konti sa akin. Tapos, yung laki niya parang maliit lang. Kaya mong i-hug yan. So, ganun lang siya kaliit. Okay, so that is our main engine fuel oil system. So, I hope you learned something. And, yung susunod na topic natin will be the starting air system. So I hope to see you in our next video. Please do subscribe, share our video, and to your to other maritime cadets also. So thank you very much and God bless.